Ito ang mahiwagang dollhouse collection sa Quezon City. Isang misteryosong koleksyon ng mga manika Imahe, maskara, pangkulam at marami pang iba. at ang kwento dito ay yung mga bagay na ito ay may sariling buhay. According sa sources ay may kapangyarihan daw itong magsulat, magparamdam at magbato ng kung ano-ano sa loob ng lugar na to, making this one of the most interesting and haunted collections sa Pilipinas. At ngayong gabi, lilibutin namin at gagawa kami ng paranormal investigation para malaman kung ano nga ba talaga ang mga misteryo at kababalaghan dito sa Mahiwagang Dollhouse Collection. Guys, nandito na tayo sa sinasabi nilang mahiwagang bahay kung saan meron daw mga koleksyon ng mga manika, mismo may sarili daw na buhay. Para silang gumagalaw, tol eh. Yung pakiramdam na lahat ng mata nila ay nakatingin sa'yo. The creepy thing is, yung mga sulat daw nila sa noo ay sinulat ng espiritu. May fetus, oh. Yung ano? Parang pang ano, ang kulam. Nangongolekta sila ng mga lubid na pinagbigtian. Swerte daw yan. Oh my gosh! Ito po mga dolls nyo po dito, halos lahat po sila may sulat sa mga noon nila na iba't ibang lengguwahe. Sino po mga nagsulat nito? Sila rin, yung mga unknown entity. Once na nag-communicate ka, hindi mo na siya kailangan ng mga paranormal, no need. Kasi yun mismo makakausap mo talaga. Talagang meron talaga. Oh. Thank you. Thank you. Oh, chutulog po may camera dun. Ito po yun. Thank you. I sense a lady who committed suicide. Oh my God, look at this. Oh, it's finally going to red. It's a red, yeah. Are many of the dolls from China? Malay Chinese. Hello? Parang Chinese? Sumo. Yeah. Oh, Uyong! Don't like! I'm going to ask Spirit to communicate with us. Parang May maga. pasa. Oh, it's like my fingers are being crushed. Jeez. Parang umiyak bro. Kaya nga. Parang umiyak. Babae, no? Wait lang. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung bakit nga ba nakakatindig balahibo ang koleksyon na to. Ano po pangalan nyo, Tay? Just call me Robert, but my full name is Attorney Robert Chuan. Ano po ba ang history nitong mga manikang koleksyon nyo po? Actually, ang unang inokolekta ko, yung mga Thai images. Karamihan nandito pa. Ito. So mahilig po kayong mga ng images dati? Oo. Nilalagyan ko ng altar doon sa aking condominium. Ah, okay. Kailan po yun? 2004. Ah, so 2004 po kayo unang nakolekta Oo. ng mga imahe. So yung ibang mga imahe po dito sa likod nyo ay has been here for more than 2 decades. So paano po naman dun sa mga dolls po na meron dito? Dolls, Saan nyo po na... nung nasa Pilipinas na ako. Ah, ito pong mga dolls na to, lahat sa Pilipinas na Oo, to. nasa na. Ay, yung mga imahe sa ibang bansa. Sa ibang bansa yun. Ah, okay. Kasi napakarami ko ng imahe. Balita ko po, meron din po kayong gamit dito na ginagamit sa mga kulam, ganun. Totoo po ba Meron, yun? meron. Pero this one come from Mangyan na ginagamit sa kulam. Bakit po kayo nangolekta ng ganun? Siyempre gusto ko rin magkaroon ng kaiba-iba. Nakikita ko po, meron din po kayong mga puppet. Yan, mga 80 years old. Galing yan sa Myanmar. Myanmar. Ah. So ngayon po with your collections ng dolls, mga puppets, mga imahe at mga maskara, kailan po nyo unang naramdaman na may kakaibang entities na rin pala dito? Doon sa anak ko, Papa, may nagbabato rito. Sabi ko sa kanila, wala yan, di totoo yan. Hindi rin po kayo naniniwala dati? Siyempre, hindi ako naniniwala eh. Lawyer ako, maniniwala pa ako sa'yo. Hindi, meron talaga. Sige, patay mo ilaw sandali. Patay namin, yung mga pabango, lipstick, mayroong inaalay na sila. Mamaya itcha ulit ng mga bagay-bagay. Ah, so may poltergeist activity na po? Oh, tapos Okay. takbuhan kami, Opo. akit kami nun sa taas. Ganun din, nahabol kami ng coins. Itcha siya ng itcha. Ah, may umiitsa-itsa. Oo. Ito pong mga dolls nyo po dito, halos lahat po sila may sulat sa mga noon nila na iba't ibang lengguwahe. May Hebrew, may Japanese, may Chinese. Sino po mga nagsulat nito? Sila rin, yung mga unknown entity. Ang ginawa ko, in-experiment ko yun. Bumili ako ng pen na hindi natatanggal yung Permanent marker. permanent marker. Opo. Tinatabunan ko ng black cloth, Okay maybe 1 o'clock. After 6 o'clock, bubuksan ko yung cloth. Meron na yun. Pero walang tao. Walang tao. So, ang Wala sinasabi... naman nakakasulat dito ng Japanese. Kunyari, may nagloko. Nakita mo ang sulat nila, almost perfect. So, ang sinasabi niyo po yung mga spirits ang mga nagsusulat Kasi nito. makikita mo how they write, mga communication. So, nakakausap niyo po yung mga spirito na nandito. True yung letter niya. Through letters. Kaya po nila magsulat. May mga sample po ba kayo ng mga sulat ng ano? Kung makikita mo to, Lahat po to sulat ng mga spirits na spirit, nandito. oh. Tay, ito pong hawak nyo ngayon, Tay. Ang pagkaintindi ko po kasi,
yung mga manika po, parang tinatrato nyo ng parang mga anak nyo. Oo, kasi may buhay na yan eh. Minsan po ba yung mga manika gumagalaw-galaw? Like nandito? Meron ito, Ito po, yun, pati ito. paano po silang gumalaw? Nagre-recite yung apo ko. Habang nagre-recite, gumagalaw siya. Nung tinutok na, tumigil na, I don't know kung may tago akong picture. Ah, nakita sa video na gumagalaw siya. Gumagalaw siya. Sa amin lang nagparamdam. Katulad ng pagsusulat, whatever. Sa inyo? Personal lang namin yon. Pero kung kunya, may mga psychic, mga third eye, ako wala kasi yan eh. Yan, magpaparamdam sa inyo. Ngayon po may kasama po tayong medium psychic from UK and mamaya malalaman po natin kung may makuha tayong activity. Napaka-interesting ng mga pangyayaring sinabi ni tatay na may kapangyarihan daw ang mga bagay dito. At matapos ay in-interview din namin ang anak niya at nakakakilabot din ang kanyang salaysay. Ano po name niyo, sir? Ako si Richard. Kayo po yung anak ni Tatay Robert. Ah, Sir Richard, kasi na-interview po namin yung dad nyo and sabi niya yung mga dolls daw dito, yung mga manika, ay may sariling buhay na nakakapagsulat. actually, yung mga experience namin before, I could say na science is too young to explain everything. Lahat ng rules ng physics kaya niyang i-bend. Example is teleportation, invisibility. May na-experience po kayo mismo na Oh, marami. Mga experience dito namin. sa bahay na to po. Marami. First is yung invisibility. Water gun siya na laruan eh. So, kapatay yung ilaw, sumisirit siya. Mag-isa. Mag-isa. Pero siguro 2 tao lang kami nun. Walang may hawak ng water. Walang may hawak ng water gun. Then, sinabi namin na kung may kinuha kang gamit, labas mo na. Bigla na lang nag-appear yung water gun. Wow. Ano pa po yung mga iba pang... Yung mga gamit, tumatago siya sa pader. What? Ganun siya, ano. Pag pinapatay yung ilaw or nakikita nyo ako? Makikita mo siya, ang transportation, bigla siyang kikislap. What? Sounds crazy, pero totoo. Para sa akin kasi, hindi lang tayo pwede magkwento. Para maniwala ka, kailangan mangyari sa harap natin. Oo, diba? Para wala nang question. Meron pang one time dito, gamit na from Japan. Umikot na kami, walang Japanese store na or convenience store na malapit dito. So, nagulat kami bakit may bumagsak na Japanese product. Dito sa bahay? Written in Nihongo yung ano niya. Hindi binili, bigla lang bumagsak. Oo, bumagsak lang dito. Oh my God. Nandito po ba yung doll na yan? Right now, hindi ko siya pwedeng sabihin siguro, pero mamaya siguro tuturo ko sa inyo. Kasi may one time na pinahawak namin, nagwala siya. Nung nagwala siya, sabay-sabay yung mga pinto, bintana, magpuglasan. Kaya simula nun, never na namin, kumbaga, inano sa mga bisita na pahawakan. Pahawakan. Ang masasabi ko lang is talaga itong bahay na to ay marami talagang spirito sa loob. Marami siya, marami. Abang- At the same time, once nag-communicate ka, hindi mo na siya kailangan ng third person or mga paranormal. No need. Kasi Mararamdaman. yun mismo, makakausap mo talaga. Talagang meron talaga. At ngayong lumalalim na ang gabi ay oras ng alamin kung ano nga ba ang misteryo at hiwaga ng lugar na to. So yun guys, ngayon ay gabi na. As you can see, madilim na sa paligid. After natin marinig yung mga storya na mga kababalaghan dito sa pwestong to, which is nakapuso mo, Jessica So, at marami pang ibang shows na nag-document nito, ay ngayon kami mismo ay papasukin namin to at gagawa ng investigation at alamin kung ano nga ba talaga ang meron sa mga manika, puppets at maskara nito at kung tunay nga ba ang mga nararamdaman nila or haka-haka lang or imagination lang. At ngayon kasama natin rin si Sir Ramon. Sir Ramon, as you know, he's our medium psychic and he can sense spirits. At nung tinanong namin si Brother Ramon, ay ito ang sinabi niya. I'm already getting some connection with one of the dolls who's affected 2 of us already Yeah, earlier, right? earlier on. Translation. Evil, I survive you, yaksha, tao, animals. I just had a sharp pain, a sharp stabbing pain. Did you say sharp pain? Yeah. Also in my hands also. After saying the words. Parang may May maga. pasa. May maga nga, oh. Parang in-slice. Ano ba pakiramdam Ayun, mo? sugat mo. Dati na yan. Yeah. Ito dati na to. Ito may pasa oh. May maga. Ano, What does it mean, Brother Ramon? Just means that they want to let you know that they're Oh, here. umiitim na oh. There's also, we're going to look at one of the ropes that has been used to hang a victim. Okay. So that'll be interesting there. Uh-huh. And
Hopefully, we can communicate with some. I think we're going to do a number of seances, so I think we'll have a great opportunity to communicate with the spirits. Kasama rin natin si Sir LG, si Agatep, at meron tayong ghost hunters rin from the Philippines na nag-suggest sa amin ng place na to. Si Kuya Noriel, Hello. Black Sheep Ghost Trip. Ano rin sila, mga ghost hunters sila, explorers from the Philippines, and nandito na kayo before, di ba? Ano na experience nyo na nandito kayo? Ako po, nung pumasok po ako dyan at nag-imbestiga, ang ilaw, meron po akong naririnig na strange noises dyan. Strange noises. Oo. Tapos meron pong parang galing sa tribo po talaga yung boses. May parang maliliit na boses akong naririnig. Mga 10, 11 ako nag-explore dyan. Kayo po, sir. Siya po yung nag-debunk ng mga narinig ko. Yung mga meaning nun. Opo, kung galing ba talaga ito sa spirits or hindi. Some of the strange noises, galing talaga sa spirits. Tsaka napansin ko doon sa mga videos niya, meron siyang mga hindi may paliwanag na mga salita. Yun nga, parang galing sa mga primatibong mga tao, ng mga araw pa. So, kailan po kayo pumunta dito nun? Last year po yun. Last year lang mga yun. October. So, may na-sense kayo at malakas dito last year? Meron, para sa akin, poltergeist po yung pagkakahulog ng isa sa mga sungay ng maskara dito. So, yun, based on their experience, ay meron talaga. Pero, ngayon, kami mismo, gusto namin ma-experience kung tunay nga ba o hindi. Dito ay inuna muna naming maglibot. Bago natin gawin lahat ng mga interesting na mangyayari na paranormal activity, ay explore muna natin, tingnan natin mabuti yung mga itsura ng mga manika, puppets, maskara, imahe, at iba pa. So, ang kasama natin dito sa exploration ay yung nagsuggest sa atin sila Kuya Noriel at si Black Sheep. Sila kasi yung nakapunta na dito. And sa sobrang kilala na to sa pagiging isa sa pinaka-haunted na places ay dumaan na dito si Sir Ed Kaluwag pala. Yan. Nag-conduct na sila ng investigation. Tinry niyang explain lahat ng kung ano yung paranormal experiences niya. So, mismo si Sir Ed ay dumayo na rin dito. Ayan, ngayon, tayo na mismo. For this exploration, we'll just take deep dive sa collection na to. Kanina nung nag-intro ako, napansin ko mas iba yung pakiramdam talaga. Isa rin... Ano yun? Ano yun? Ano yun? May naririnig ako. Tala na pagpatay yung ilaw dito eh. Oo. May narinig ako sumitsit kanina eh. Habang nag-i-intro ako, Madalas talaga dito yung mga boses. may narinig ako sumitsit. Di ko alam kung daga or what eh. Una naming napansin ang mga manika nila. Ito yung mga manika nila, mapapansin nyo ay iba-iba yung itsura. Mukhang iba-iba yung lahi ng mga manika nila, no? Merong mga parang pang Chinese, merong white, may bata. Basta iba-ibang klaseng manika. And yung itsura niya medyo creepy. Kaya ko is nung unang punta nyo dito, ano napansin niya sa mga manika? Yung unang pansin namin dyan, nung nag-explore na talaga ako, para silang gumagalaw tol eh. Naririnig mo yung mga crack. Yung pakiramdam na lahat ng mata nila ay nakatingin sa'yo. Bago to Oo. Sino to? May bisita tayo ngayon. Oo. So parang sensitive sila ata sa mga bisita. So dito nakalagay yung mga manika nila lahat sa may kaliwa. Sumunod na napansin ko ang mga imahe. At dito ay may mga kakaibang imahe at statues din. Alam mong galing siya sa iba't ibang bansa kasi iba-ibang klaseng design. Kinuwento kanina ni Tito na dito yata nagsimula yung mga kababalaghan dito sa mga ito. May mga naka-hoodie na puti. And yan, iba-iba. Talagang, pag tinignan mo siya, may chills ka talaga na mararamdaman. Yung ibang design dito ay ngayon ko pa lang nakita sa buong buhay ko. Yan, bata Mga talaga dwarfs. yun. Itong isang to, minami 5 lang. Parang nasunog na bata, no? Nandun ang kilabot talaga eh. Dito. Yan talaga yung kilabot na unang tingin ko pa lang parang di na May maganda. kakaiba ka naramdaman. Kakaiba na talaga. Fetus yan oh. Oh my God. May fetus, oh. Pati yung sa baba, Choy, yung fetus. Ang mummified silang lahat. Eto, meron din silang parang, anong figure to? Parang anito. Hindi ko alam guys, hindi kasi ako masyadong knowledgeable sa ganito, pero ito yung mga itsura. Ito rin, Choy, oh. May pangil, tapos yung mata niya parang nanlilisik. Nung nag-explore ako, may bumanda dito, yung reflection niya, parang may nakaupo ditong lalaki nakatingin lang sa... Na reflection nito. Pero hindi natin, masabing paranormal ba yon dahil nga, gawa ng marami talagang, salamin na pwedeng, Possible na dahil lang sa reflection ng salamin. Tapos guys, ito yung mga puppets. May isa dito, tapos may isa doon daw eh. Punong-puno ng mga iba't ibang imahe sa mga iba't ibang klaseng parte ng mundo kasi mahilig nga mga si attorney Robert. Dito nagulat kami sa mga susunod namin nakita. yan yung, yung ginamit ng Na ginamit sa Sino nag kinokolekta lang nila yan.
So yan, Sino nangolekta si Attorney Robert? Nangongolekta sila ng mga lubit na pinag-yan. Swerte daw yan para sa kanila. Sumunod namin tiningnan ang alay ni Tatay Robert sa mga espiritu. Sa mga spirito na nandito, araw-araw siya nagbibigay ng alay kasi marami daw talagang silang alaga dito. Tapos ang sumunod, ang koleksyon ng maskara. And here, meron tayong mga maskara. Nung nag-explore ako dito, itong maskara na to, yung sungay niya, bigla yung tumalsik. Ay, nalaglag guys. Nalaglag guys oh. Hindi ko ho yan ginalaw guys. Nahulog siya. Kaya sobrang gulat ko talaga nung na-experience ko yun. Sabi ko, poltergeist yun. Dito naka-experience na kayo ng poltergeist. Pero so far ngayon, wala pa kami nararamdaman. Mamaya siguro pagdating na ni Sir Ramon. Tapos dito sa likod ay may mga frames din sila ng mga may iba't ibang language. As per Attorney Robert daw, yung iba dito ay may touch na ng mga espiritu. So, may mga natatagong mensahe daw sila dito na pag tinranslate mo ay maaaring may kahulugan. Marami yan, simula dito hanggang dito. Yan, iba't ibang lengguwahe din. At ang huling napansin ko ay yung mga gamit na tila ba parang pangkulam. May bungo pa pala dito, Choy. Oh. Parang pang kulam. Oo, yan yung ginagamit Diba? sa sorcery, no? Oo, grabe. Oh my gosh! Pwede kayang buksan yan? O hawakan? Tapos merong dial nasa likod niya. Yun nga eh. Yung parang mga tintusok-tusok. Ito tolo. Ay, ito! Oo! Ito! Voodoo. Voodoo! Guys, may mga voodoo doll sila dito. Pati dito. At kung papasok ka mabuti dito, may makikita ka pa isang bata. Oh. Paano bata na parang manika. Tol, Alice eh. Ah, May mantika dito. May nabasa kasi akong, may narinig kasi akong kwento na yung tao daw, pinalalambot, yung mga nila, mantika, yun ang nagiging Ibig sabihin, sebo ng tao yan. posibleng ito yun. tapos yun yung kinokolekta ni Sir, Kasama Tatlo sa siya, collection. oh. Kasama sa Yung collection. luha, lahat nandyan. At pagkatapos masaksiyan ng mga misteryosong koleksyon na sabi nila ay may kakaibang kapangyarihan, ay oras na para simulan ang paranormal investigation. Ngayon lang ako nakapunta sa isang room na punong-puno ng kakaibang types ng collection and sobrang interesting niya. At ngayon, ito lang yung in-explore natin kasi ito din mismo yung bahay nila. Nag-allot lang sila ng space para dito sa mga spirito. Dito talaga yung inaalagaan nila. At ngayon, simulan na natin ang investigation. Papasukin na natin si Sir Ramon. Sa kalagitnaan ng kagabihan ay alamin natin kung ano nga ba talaga ang meron dito. It's time for the paranormal investigation. So ngayon guys, it's time for the paranormal investigation. At dito, mabigat na talaga yung pakiramdam. Kasama natin, kilala niyo na sa Bugos Hunters International, ang ating medium psychic na si Brother Ramon, si Kuya LG, tsaka si Agatep. Ngayon sabi nila, pagsapit daw ng 9, dapat tahimik na. Totoo ba yun? Gusto nila tahimik na. Ayaw na nilang may nag-iingay dito. So, di kami pwede maging sobrang ingay. At the same time, dapat marespeto kami. Ngayon, we're gonna call out the spirits, if there are spirits here. Okay, the spirits are sat waiting for us to start communicating with them. But you're sensing spirits here. There's a number here, but they're sat back waiting. Gamitin na natin agad yung paranormal equipments para we can communicate right away. I'm gonna use my equipments too. Absolutely. Kaya dito ay nagsimula na kaming iset up ang equipments at napagdesisyon na naming isara ang ilaw. Hi! Ako nga po pala si Aga. This is Kuya LG. This is Joshua. This is Sir Ramon, our medium psychic. And we're just here to communicate. We don't mean no harm or anything bad. We come here to respect everything that's happening. And we just want to know if we can communicate with you guys. To know a little bit of history or knowledge about this place. Already my right hand has been affected, not severely, and my left index finger. Okay, so kung may kasama kami ngayon, pwede nyo pa-activatein kahit anong equipments namin, either yung mga bola, or REM pod, ghost ball, music box. Ito po, dadaan lang po kayo sa harap at magti-trigger yan. Ito po, kailangan nyo po lumapit para mag-trigger yan. Yung mga bola, kailangan nyo lang po galawin para mag-trigger. Para lang malaman namin na may kasama kami ngayon. Come forward, spirit. Come forward and communicate with us. Move the cat balls. Activate the equipments. Touch one of us. Whisper in our ears. Push us gently. Or make a noise. Throw something. It's up to you now to start the communication. Pagkalipas ng ilang minuto ay may kakaibang naramdaman si Brother Ramon. I feel sick. I feel like I want to throw up. Huwag po kayo mahiya. Nandito lang po kami para malaman kung anong nangyari dito, kung sinong mga spirito ang meron dito sa lugar na to. My hands
normally shake, and they're perfectly still. What does that mean? There's no movements. One of the spirits here is trying to take control. No movement at all in my hands. Continue to affect me. Please feel free to affect anybody else here. In fact, I prefer it if you affected other people, but if you want to affect me, that's okay. At habang tumatagal ay mas lumilinaw na ang nasa-sense niya. We have a spirit behind us to my right. Oh, okay. I don't sense anything negative here, but I sense I've just been shown a lady who committed suicide by hanging. Okay, I understand now. And the reason why my hands are like this is the way when she passed over, her hands were just obviously completely still when she stopped breathing. And that's what I'm being shown now, to see if I can pick up more information. So you're saying there's a spirit of a woman who, I can see the lady who committed suicide. I can see her and now. her spirit is here. And her spirit is here. Maybe that's one of the ropes. And she's likely to be attached to one of the ropes. Dito unti-unti nang lumalala ang nararamdaman ni Brother Ramon. Oh, my fingers, oh, it's like my fingers are being crushed. Jeez. Maybe communicate with the Ouija board to see if we can get more details about her. Jeez. It's like my fingers, especially my index fingers, like made of wood, just solid. And I think they're being pulled apart. I don't know if I can't see from here. I think they're being pulled apart. Oh, jeez. Okay, it's quite painful, but I'm okay with the pain. If this lady wants to communicate with us, then continue. It's affecting my left hand. Oh, jeez. Seems to be affecting my left hand more than my right. I don't know if that indicates that she was left-handed. I've never had something like this happen before. Oh, and it's becoming quite painful. LG, can you do me a favour? Can you hold my right hand and try and loosen it for me, so at least I've got one hand which is free? Okay. Do you feel Okay. any pain? It's gone. Yeah. Okay, Pero thank you. baka mag-contaminate. This is clearing now as well. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay unti-unti na nag-activate ang equipments namin. So guys, nag-activate na yung EMF. Here. That's interesting. Did you hear something then? Did anyone hear a noise? Yeah, footsteps. Okay. So right now, you said that you had your first communication. Yes. A lady that Committed suicide, and something is here. I think it's the rope which she used to commit suicide, and that is what's attracting and look her. at the EMF where you're saying that. Yeah. Nag-active. Ooh! Thank you. Punta mo. Thank you. What happened there, LG? Ooh! What's happening? The music box is activating. Someone passed. Thank you, Spirit. Kung ito man yung sinasabi ni Sir Ramon na babaeng... Okay, thank you. So, ito po ba yung babaeng nag-take ng sarili niyang buhay? Please respond kung kayo po yun. You might be responding sa EMF. Pwede po kayo bumalik? Ibang spirito ba yung dumadaan sa harap namin ngayon? It's not activating anymore. Oh! 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 Taas yung fluctuation. Oo, nag-5. 5 milligauss. Oh! Medyo may... Look. tayo. Go all the way up to red for us. Go on, push it all the way up to red, Spirit. Whoa! You're communicating with us now. Let's keep going. Push it all the way up to red. Activate the balls as well, if you can. Cool. All the way. Thank you for everything so far. There's some activity right now. Ooh! Thank you, Spirit. Ngayong sunod-sunod na ang activity ay sinubukan naming hanapin ang lubid na ginamit ng babaeng pumanaw. We might be talking right now to the girl that you explained to us. Do we know which rope? Pero habang naghahanap ng lubid ay gumalaw ang alay ng pagkain at hindi namin sigurado kung hayop ba o entity ang may gawa nito.
I don't know which rope, but We can try this rope. we can try. If you pass 2 or 3, I don't know how many ropes there are. If you pass them to me, if there's a number of ropes, then I'll tell you which one it is. Gumalaw yung... What? I can't see. No, don't touch it. This one. What? I think there's something here. May ano ba? Ito gumalaw oh. Yan oh. This pork. The food. Just move. Oh, the food moved. Makikita naman dito eh, sa camera Okay. kung gumalaw. Oh my god, look at this. Oh, it's finally going to red! It's a red, yeah. Thank you, Spirit. Thank you for that. That's just after we said let's use the rope. Dito ay sinubukan ni Sir Ramon ang mga lubid at tuloy-tuloy pa rin ang activity ng equipments. Pero sa dulo ay hindi namin nahanap yung mismong lubid na ginamit ng babae. Doesn't feel like it. Are there any other ropes here? At dahil hindi kami nakakuha ng sagot ay sinubukan namin gawin ang Ouija board at spirit box. So guys, dahil nagre-respond yung entity or spirit na kausap namin, para mas magkaroon tayo ng clear communication sa mga nangyari, we'll try the Ouija board and the spirit box at the same time. Sir Ramon, LG and Agatep will try the Ouija board and ako tatanungin natin gamit yung spirit box. That will be good. So if Interesting. you ask the question to the spirit box, I'll then ask the question to the spirit Yeah. because I need to keep control, Okay. and then we'll see what happens. Oh, Thank you. Thank you. chito may camera dun. Ito ko na. Thank you. You've been patient so far. Thank you very much for your patience. Okay, so parang gusto nila yon. At nung sinimulan namin yung spirit box ay may kakaibang nangyari. Pakinggan mabuti. Hello? Parang Chinese? Butsi yan. Chinese? Oh my god! There's a girl speaking Chinese. Fantastic. Some of the dolls are from China, aren't they? So that would make sense. Yeah. Oh! Uyong! Don't like! Ah, it's a guy. Uyong! Ba't na naiintindihan ko Chinese? Ako din eh. Parang mga Chinese na. Is this girl Chinese? Chinese! Oh, sige ah. Ganun, ganun. Ni hao, ni ce什么名字? Puro Chinese oh. How, sir, how? Ba't ganun? Are you Chinese? 中国人? 什么? What? 什么? At after namin makarinig ng mga Chinese words ay hindi nagtagal ay meron kaming narinig ng mahinang iyak ng babae. Sushi. Hindi parang umiiyak bro. Kaya nga, Parang umiiyak. babae, no? Parang babae niya. Narinig niyo po yun? Parang, ay, di nila narinig. Wait lang. Shh. Ano wala? Ayun na, sabi ko sa iyo. May babaeng umiiyak, di ba? Oo, di ba? May, Ikaw ba itong babaeng umiiyak na nanirinig ni Agatep? It's interesting that spirit is activating that device there, but now we're used to it. We're not listening. We're just concentrating, and it's activating the device, and Yeah. we're just carrying on. isa pa, tinan mo. What's interesting is we're hearing Chinese words. Yeah, why do you think that is? Was there a possibility like that the girl that what you're Oh, mentioning was possibly. Chinese? I think more likely the dolls. Dito ay medyo nakakapagtaka kung bakit kami nakakakuha ng salita galing sa ibang lengguwahe. Are there many of the dolls from China? More of them are from Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam. Are any Malay Chinese. Malay Chinese maybe. Malay Chinese? Okay. Malaysia Kasi Chinese. naiintindihan ko eh. Pang Singaporean, Malaysian. Would that make sense? I'm not sure. But I'm hearing Chinese words. Diba? Tsaka mababaw lang yung Chinese eh. Malaysia ba nagsa-Chinese? Malaysian, Singaporean. Di ba galing ako Singapore, ganun yun eh. Chinese? Oo, ganun yun. Chinese ba language ng Singapore? Actually, tatlo ang Karamihan. nationality na bumubuo ng Malaysia. May Malaysian, may Chinese,
Tapos meron ding Indian. Sa Malaysia. Sa Singapore. Singapore, same din because Singapore was part of Malaysia Ooh! during 1950s, I think, bago sila nagkaroon ng independence. So, may mga Chinese sa Singapore tsaka sa Malaysia. Sa Singapore, majority ng population Chinese. Chinese. Tama ba yung sinasabi nila? Yeah, so there's Chinese from Singapore So that and some of makes the sense. dolls came from Singapore. Yeah, that makes sense. At dahil hindi kami nakakuha ng sagot dahil sa language barrier, ay sinubukan naman namin ang Ouija board. I think the Ouija board will come in handy because we can get the board to answer for us, Okay. and then we'll know exactly what it's saying. All right. So if you want to put your fingers on the board, Uy. did you knock anything? Nakaganyan lang ako. You didn't. There's nothing close to you. So guys, so you understand that we just heard something move here, and now we've got the The fudge. Ano yun? music box playing. Yung No, that's the time. We've got Malay Chinese Time. on the voice box. Let's put our fingers on the Ouija board. I'll ask Archangel Michael and the Blessed Virgin Mary to protect us while we're using the Ouija board and to keep any negative spirits away from us. Amen. At ngayong marami nang nangyayari ay sinimulan na namin ang Ouija board. So put your fingers on, guys. You want to explain Yeah, it? yeah. Albert? Ouija board is another way like the spirit box kung paano may pag-communicate sa mga entities and spirits na nandito. And as far as everyone's concerned, ngayon we've been having some activities sa music box dito sa spirit box, sa EMF. May nagpaparamdam na may activities na. And Sir Ramon said that meron siyang nafe-feel na nag-aano sa kanya na babae. We just have an idea na it might be Malaysian Chinese sa mga lahat na nangyari. So we will ask the Ouija board kung sino siya, kung sakali makipag-usap siya sa amin. How this works is, maglalagay lang tayo ng finger natin sa quarter or kung ano man meron dito. Dapat ano to planchette, di ba? And we're gonna ask questions. Yung spirit mismo mag-move ng coin kung saan niya gusto para sumagot sa amin. Kung may nag-move ng coin, ibig sabihin may sumagot. Kung wala, hindi pa na ipag-communicate sa amin. Pero kailangan nila yung energies ng mga fingers namin para igalaw. So fingers on the board. I'm going to ask Spirit to communicate with us on the board. What I'd like you to do is to move the coin over to yes. Sometimes it takes a couple of minutes for the board to work, for the energy to transfer through to the coin, and for Spirit to join us. So I invite the spirits to join us here on the board. It'd be great if the young girl could join us, communicate with us, and we can ask some questions and you can give us some answers. So can you please move the coin towards yes? Like I said, it can take a couple of minutes or so for it to activate, for it to move. That's the board moving. Move the board if you wish. We showed earlier that it was very, very difficult to move the board with your finger on the coin. Gusto mo bang gamitin lang yung spirit box? Please confirm. Just another minute or so to communicate. If you don't communicate, that's fine. We understand. You're already communicating with the other equipments. Move it over to yes so we can start communicating. It's your last opportunity. Okay, so slowly take your fingers off. Kaso lumipas ang maraming minuto pero walang interaction sa Ouija board kaya napagdesisyonan naming ihinto na ito. Move it over to goodbye. Now working. Okay, so what we proved there is that the Ouija board is not scary. We've got a board spirits didn't want to communicate with, and that's it. That's your experience of the Ouija board. Oh, Thank you. We've got It other doesn't want equipment this. that the spirit wants to use. we did not get a whole lot of information yan katulad ng mga previous videos natin. Pero we got what we got. We got some interactions. Sir Ramon got a interaction from a lady. Pero we did not get to the bottom of it. The information is limited and hindi sumasagot masyado sa mga equipments na ginamit namin. May Chinese words pero hindi rin ako sure kung ano meaning nun. Add ko lang po isa kasi some spirits are territorial. So it depends on their permission kung gusto nilang magparamdam or hindi. Kahit psychic ka pa, kahit ghost hunter ka pa. Ganun yung nangyayari. So, this is really what happens and pinapakita ko lang lahat ng mga nangyayari ngayon. This is what happened sa exploration na to. Ngayon, we're gonna move on to our next exploration. Travel kami ng LU and eto sigurado, dapat abangan nyo to.
But for now, magpupray na kami sa mga spirits and entities na nakasalumuhan namin and itong buong place na to. Pero nung paalis na kami, ay biglang may napagtanto kami. And isa pa namin na-realize kasi nung nag-spirit box kami, may sinasabi na Chinese words, hindi ko maintindihan yung iba, and ang naintindihan ko lang is yung puyaw. Puyaw means no, don't, or don't like, ayoko, puyaw. Ayoko. And siguro isa rin yung sa reason baka ayaw halongkatin yung buhay niya kaya hindi rin nag-activate sa Ouija board. Siguro possible na yun yung dahilan. We're not sure, it's just a theory. Pero we did what we did. Medyo matagal na rin kami dito and siguro oras na para tapusin itong gabing to. Abangan nyo dahil yung next video namin, pupunta kami ngayon sa LU at babalikan namin yung isa sa pinaka-extreme na in-explore namin dito sa Pilipinas. So, kita-kits sa susunod na exploration. Maraming nangyari ngayong gabi at sa tingin ko ay may dahilan kung bakit hindi kami nakaabot sa dulo ng investigation na to. Pero kahit ganun pa man, ay ipinagdasal namin ang mga entities na nakausap namin at tuluyan ng tinapos ang investigation sa gabing ito. Pero wag kayo bibitaw dahil sa susunod na paranormal investigation natin ay babalikan namin ang isa sa pinakamalalang lugar na na-investigate namin sa Pilipinas, ang Cresta del Mar.